Janine's POV. Even if I longed for this, I stopped him. Are you sure you want to do this here? Inside the car in front of the clinic? Nilingon ko si Tyron sa namumungay ng mga mata. He gently stiffed my neck before he put back my skimpy short. Dinig ko pa ang sumusukong buntong hininga niya bago inayos ang upuan. No, it should be intimate. Us alone. Gumapang siya palipat sa driver's seat at agad pinandar ang sasakyan. His murderer eyes are busy looking on the road as if he's seeing his mortal enemy. Kita ko pa ang gigil ni Tyron na hawak sa manibela at ang ilang ugat sa kamay niyang lumilitaw. Sinadya ko umungol na mahina dahilan ng pagmumura niya na malakas. Mabilis pa siyang napasulip sa akin kaya napangisi ako. Talong marupok, Tyron. Marahan kong inayos ang pagkakabutones ng suot kong shirt bago ang seatbelt. Yun ang yatang hinintay niya bago mabilis pinarurot ang sasakyan. Nanlalaki ang mga matang nilihunto siya. Balak pagalitan ngunit natatakot ako na baka mas lalo lang kaming malagay sa panganib. Di ko alam anong speed limit niya. Minuto lang yatang binilang nasa tapat na kami ng bahay. Ni hindi niya na-park ng ayos ang sasakyan at basta lang tinigil sa gilid ng pickup niya. Halos mahigit kong hininga sa agaran niyang pag-alis sa t-shirt niya. My heartbeat doubled and my knees weakened. Kahit nagawan na namin na ilang beses hindi nagbabago sa kung paanong pakiramdam ko. Kusa naglalakbay ang init sa katawan ko sa kaisipang maglalapat kaming muli. Desire and craving is evident to his eyes. Sa nakikitang pangailangan niya sa tingin ko, di na siya magpipigil at di na magpapapigil and now I am anticipating a rough but hot night. Hindi nga ako nagkamali. Sa muling pagbaling ko sa kanya, walang kurap ito. Pumaibabaw at agad na sinakop ang mga labi ko at sa loob ng sasakyan, inangkin ako ng asawa ko. Are you tired? Sorry, hindi ako nakapagpigil. Amin ni Tyron bago tumigil sa paggalaw. Ramdam ko pa ang pag-ayos niya sa underwear kong ikinilid lamang. Ganon siya kasabik na kahit tubarin ang underwear ko, hindi niya ginawa. Maging pantalon niya, suot pa rin niya. Inaantok ko siyang tirignan at marahang tubango. Naubos atang lakas ko sa bawat galaw niya. Namumungay niya akong pinagmasdan bago binuksan ang pinto ng sasakyan. Let's go to the room, he huskily said. Sa klase ng tono ni Tyron ay muli lang akong kinabahan sa naiisip. Di na nga yata siya mapipigilan. Marahan niya akong binuhat bago nagmamadali lumabas ng sasakyan. Halos takbo niya ng hagdan sa balkonahe at nanginginig ang mga kamay na binuksan ang pintuan. Diretsong kwarto ang lakad niya. Marahan lang akong nilapag doon bago hinubad ang sarili niyang pantalon. Kasunod ay ang paghubad nito ng t-shirt ko at underwear. Sorry but this may take a whole day. Pumaibabaw siya at ginawa ang puntirya niya. Hindi naman talaga buong araw. Sa pagod ko ay tinulungan ko lamang siya at madilim na sa labas nang magising ako. Tamad na ako umupo sa kama. Hinarap si Tyron ngunit wala na doon. Mabagal akong bumaba at humakbang. Halos pagdikitin ko ang binti ko sa alaala ng nangyari kanina. I felt like an honored wife. Umila akong itang t-shirt niya at yun ang sinuot bago nagtungo ng kusina and there, I found my lover. My favorite freckles owner who is busy preparing the food on the table. Iniwasan gumawa ng ingay sa pagbaba ko at nang makalapit, marahan kong pinulupot ang kamay sa bewang ni Tyron, ngunit hindi siya nagulat. Maingat niya pang nilapag ang babasaging mangkok sa mesa bago ko sulyapan at agarang binuhat paupo sa mesa, paharap sa kanya. Halos mamula ang pisngi ko sa paghalik niya na mabilis sa labi ko at pasadahan ang tingin ng suot kong damit na sa kanya. Pahiro muna. Humawak ako sa braso niya para may makapitan. Matapos niya pumesto sa pagitan ng hita ko. He looked at me tenderly and even kissed my forehead. What's mine is yours. You don't have to borrow or ask for permission. You can have it all. You can use them all. And then you can use me. Bulong ni Tyron. Napakapit ako sa balikat niya. Matapos niyang yumuko at ulihin ang mga tiningin ko. Kita ko pa ang pilyo mula doon. Dinner? Simpleng tanong niya. Gumuhit ang ngisi sa labi niya. Maging ako ay napangisi. Maybe we have this silent eyes conversation that can tell what we wanted to do. And I was right. Not a second again, I'm already moaning under him, and so, he made me as his dinner, and him as mine. Wala yatang pinipiling oras ang kasabikan ni Tyron. Ako naman tong isa pang marupok basta na lamang nagpapaupaya. Ganon yata talagang bagong kasal. Our honeymoon last for days, or until now. Madalas niya akong isama sa mushroom farm at kapag uuwi na, siya na ang magluluto.
Hindi ko nga napagpa-practice ang gusto kong propesyon. At kahit mapagod pa si Tyron sa farm, ay may oras siya palagi sa gabi para sa akin. Ganito yung pinapangarap ko. Nasa akin yata ang buong atensyon niya. Where are you going? Nagubad dito ang damit habang ang kamay pinipigilan ng siko ko sa akma kong pag-alis sa kusina. Sus! Wala siyang pinipiling lugar. Gustong laging nakadikit sa akin. Nahiya ako sa farm pag masyado siyang malambing. Bahagya ako winaksi ang kamay niya at lumayo. Ihahatid ko tong sobrang mushroom soup kila Aling Iska, maligo ka na. Di ko hinintay ang sagot niya at iniwasan ang katawan niyang nakaharang sa harapan ko. Mahirap na baka saan pa mapunta. Binitbit ko ang isang mangkok bago nagtungo palabas ng bahay. Papadalim pa lang ang paligid ngunit kita pa naman ang daan. Isang beses ko nga lamang na tinawag si Aling Iska at agad tong lumabas sa tindahan. Salamat Janine, kahit gabi blooming ka. Ani pa nito pagkakuha sa mangkok. Napangiti ako at nagpasalamat. Ramdam ko ang gaan ng pakiramdam ko simula nang bumalik ako dito. Naisip ko naman sila mama kaya lang ayoko pang umuwi. Ramdam kong dito ako masaya sa kubo ni Tyron kaysa sa mansyon. Hindi ako nahirapan mag-adjust. Naku, ganyan din ako noon. Ganyan lang talaga kapag bagong kasal. Sulitin na ninyo habang bata pa kayo. Kami nga noon ng asawa ko palaging sabay maligo. Tinapik pa nito na marahan ang braso ko bago humagkikik ng mahina. Ang iti ko kanina napunta sa ngiwi. Namula pa ang pisngi ko sa naisipin nila. Binalak pa nitong magkwento sa experience daw nito kaya lang na ilang nakot nagpaalam na. Baka mainip na ang Tyron ko. Oo, Tyron ko na. Pagbalik ko sa bahay, nasa sala na si Tyron at abala sa laptop niya. Isang beses nilang akong nilingon bago pinalapit. Bakit? Sinulyapan ko ang screen ng laptop niya. Pumulupot ang kamay niya sa bewang ko at hinapit pa ako. Saka siya naupo sa sofa at ako na nakatayo sa gilid niya. I'm checking some universities that offer online classes. Seryosong saad ni Tyron, ngunit ang kamay, nararamdaman kong naglalakbay sa tiyan ko. Kunot noong dinampi ko yon na ikinalingon niya sa akin. Akala niya hindi ko alam ang gusto niya. Sus, what I'm doing anything. Depensa pa niya at nilayo ang kamay sa akin. Nirapan ko siya bago bahagyang humuso. Kahit anong university or school ng kaya mong bayaran, maliligo muna ako. Want me to join? Humisi siya na kinapula ng mga pisngi ko. Umiling ako at kinuha lang ang roba bago dumiretso sa banyo. Di ko pa halos natatapos ang pagligo sa iisip sa sinabi ni Aling Iska at sa alok ni Tyron. Di malabong mangyari yon. Pagkatapos kong maligo, hinigpitan ko ang buhol ng roba, pinunasan ng tuwala at maliit kong buhok bago tumabi ng upo kay Tyron. Hindi nga lamang ito, nakontento. Walang hirap niya akong inupo sa tukundungan niya. Kinulong ang mga braso nito sa katawan ko. Ramdam ko rin ang pag-amoy niya sa batok at sa buhok ko. Inaplos ko pa ang braso niyang mahigpit ang yakap sa tiyan ko para sana kunin ang atensyon niya ngunit di naman natinag. Ang buong atensyon niya nasa buhok ko. You smell so good. Is this my soap? It's minty. Wala sa loob na sabi niya pa. Pinilig ko ng bahagya ang ulo ko dahilan upang bumaba ang ilong niya sa balikat ko. Sabon mo nga. Sandali, sang school mo ko in-enroll? Nilingon ko pa ang laptop niya. Isang enrollment form na nasa screen at isang school dito sa Tarlac. Bala ko sanang fill upan ngunit pinigilan niya ang kamay ko. Bahagya pa akong gumalaw para pigilan siya sa paghalik sa leeg ko. Tiyak akong wala itong matatapos na gawain kapag ganitong nakapulupot siya sa akin. Mamaya na yan, fill upan mo muna tong form. Pigil ko pa sa kanya ngunit di siya nakinig. This is much urgent than that form. Magaspang ni Tyron sagot sa namamaos pang boses. Ang halik niya ay umakyat hanggang sa pangako. Ramdam ko ang kamay niyang inaalis sa pagkakabuhol ng roba ko. Nahina ko napasinghap nung magawa niyang maalis yon sa pagkakabuhol. Ang mainit niyang palad lumampat sa impis kong tiyan at humagod pa paakyat. Bala ko sana pigilan siya ngunit wala akong magawa matapos niyang ekspertong buhatin ako at iupo paharap sa kanya. Inayos niya pa ang mga hita ko sa magkabilang gilid niya. Nag-init ang mga pisngi ko, lalo na ang buong katawan ko. Tyron, later. Muling pigil ko sa kanya ngunit hindi pa rin siya nakikinig. Just can't wait. At paulit-ulit akong tila inangkin ni Tyron na parang ayaw ng tigilan.
Sa huli, umani siya ng matinding irap sa akin. Maging nang makarating sa farm niya ay tinataasan ko siya ng kilay. Humahalok-hiblip na ako kapag lumalapit siya. Parang noon lang ay ayaw niya ako magbasa ng mga sexual na bagay at pinipigilan pa ako dahil bata pa raw ako. Ngunit ngayon siya na tong di na nagpapapigil. Sa bagay, mas matanda ito sa akin kaya gets ko naman ang pangangailangan niya. E di sana hindi na siya nagpakipot noon. Napanguso ako at tamad ng inuya ang mushroom chicharon. Inip ko pang pinanood ang pagtimbang niya sa sako-sakong mushroom. Ang dami no, Janine? Madadagdagan pa yata sa mga sunod na taon. Pagkausap sa akin ni Lalay. Nilingon ko siya at inalok pa ng mushroom chicharon. Kumuha lang siya ilang piraso bago bumalik ang tingin kila Tyron. Magaling kasing magparami ni Tyron mo eh. Humagkikik pa to at bahagyang sinundot ang tagiliran ko. Napangiti ako ng bahagya. Magaling nang magparami. Sana lang patilahin niya dumami. Kinagat ko ang ibabang labi. Ano kayang magiging reaksyon niya kung bigla ako mabuntis samantalang alam niya nag-birth control shot ako? Bahala siya, gusto ko ng anak. Wala sa loob na pahawak ako sa impis kong tiyan. Wala pa naman siguro. Ngunit nawala yun sa isip ko matapos makita si Tyron papalapit. Sige Lalay, aalis na yata kami. Sa'yo na to. Binigay ko sa kanya ang pack ng mushroom chicharon. Di ko na si Tyron hintay na makalapit. Sinalubong ko na siya kaagad. Agad din naman yumakap ang braso niya sa bewang ko. Hinapit niya pa ako na akala mo naman kakawala ako. Sisilip lang tayo sa Mushroom Chicharon Factory. Pagkatapos tingnan natin ang Kapas National Shrine. Nakangiti akong tumango. Gusto ko na agad makita ang factory ni Tyron. Mas lalo na siguro sa kung paano niya nagawa ang Janine Mushroom Kit. Sa bungad pa lang ng asol na building, tanaw ko na ang truck na malalaking boxes. Those are packs of mushroom chicharon. Kinalas itong seatbelt ko bago na unang bumaba at pagbuksan ng pinto. Ang dami mo yatang sinusuplayan. Not that many, sakto lang. Napangisi ako sa sagot niya. Pa-humble? Ngunit mukhang tamang hinala ko. Hindi nga siya nagbibiro nang sabihin niya kay daddy na marami siyang empleyado. Sa cooking station pa lang, marami ng empleyado doon, lahat naka-apron, hairnet at mask. Nasalyapan ko pa ang sanitation certificate niya, maging sa packaging ganon. Bawat hilerang kumikinang na mesa, puno ng tauhan. Bakit tinalang machine ang gamitin mo? Nilingon ko siya pero kumunot lang ang noon niya. No baby, that means less workers. Napatango ako sa gusto niyang ipahiwatig. Gusto niyang tumulong, yun ang napagtanto ko. What about my mushroom kit, baby? Agad gumuhit ang ngisi sa labi niya. Pinatakan pa ako ng halik sa mga labi. Nahihiyang napasulap ako sa mga tauhan o maktong walang nakita. How dare you, kuya? Don't call me that. Magaspang, ngunit mahina ng reklamo ni Tyron. Nangiting mas dumikit ako sa kanya. Pinaglandas ang daliri sa katawan niya pababa sa tiyan niya. Kuya? Shut up, brat. Sunod doon ang paglapit niya at paghuli sa mga labi ko. Mahigpit pang naging hawak niya sa likod ng ulo ko. Nanlalaki ang mata kong nakatitig sa mga mata niya. Hinapit niya pang lalong bewang ko kaya di ako makawala. Tinig ko pa ang hiyawan ng mga empleyado niya. Kung di lang yata siya maubusan ng hininga, di niya titigilan ang labi ko. Nag-init ang pisngi ko at ng hina. Tingin ko nga hindi na ako makakahakbang. Matapos niyang humiwalay-wala sa huwisyo, napakapit ako sa damit niya. Hindi ko nasundan kung anong dinaanan namin makarating lang sa cultivation house. Natauhan ako sa dami ng kit na nakadisplay doon. Inalalayan niya pa ako papasok. Pinakita ang mga nakaboteng cultured mushroom. Tila amag ng yon, ngulit ang sabi ni Tyron mushroom daw. Satisfied? Baka mamaya hindi siya makapagtimpi. Hilahin na lang ako sa sasakyan niya. Yes, baby? Gumisi pa ako ngunit kinagat din ang ibabang labi. Hindi ko yata siya dapat ginagalit. Sumungit kasi ang mukha niya. Bagyang tumikwas ang kilay niya at tumapong tingin sa labi ko. Mabilis kong tinakpan ng mga yon ay kinatawa niya. Aba, ay baka manlapan na naman. Ayoko na. Pigil ko sa paglapit niya. Silly. Pagkatapos, sinalikan ng tuktok ng ulo ko. I'm happy, Janine. Thank you for making me this happy and contented. Masuyo pa niya akong tinitigan, and that makes me conclude that I made the right decision. Running with him means uncertainty, but witnessing his happiness makes my heart rejoice. Wala rin naman pagsidla ng saya kong makasama siya. Ayoko na lang isipin ang mga posibleng sunod pang mangyari sa ginawa naming pagtakas.
Gusto ko nalang isipin matatanggap kami nila daddy. Matapos sa mushroom factory ni Tyron, dinala niya ako sa plaza ng lugar. This is the Capas National Shrine, the Philippines' giant pencil. Seeing how giant it is, kusang namimilog ang mata ko. I never liked history and never listened to my teacher. Kahit anong subject, di ako nakikinig. It amazes me now after hearing that this pencil is the memorial for Filipino and American soldiers who died because of Bataan Death March. It is a 70-meter monolith stand. Sumandal ako sa hood ng sasakyan niya habang tinatanaw ang taas ng shrine. Tyron, bakit Tarlac? This is where I came from, baby. This is my hometown. My mom grew up here and left me in one of the orphanage here. Umawang ang labi ko dahil doon. Pero, bakit di ba ako sinusundo? Umawang ang labi ko. Di inaasahang dito siya nanggaling. Di rin malabong alam ni daddy na nandito lamang kami. Tanggap na ba nila? Have you met your mom and your father? Maingat kong tanong. Tumagilid ako at nahuli pa ang mapait niyang ngiti. Doon pa lang ramdam ko na ang pangungulilan niya. No, never. But living here feels like home. If you could stay for me that long, baby, I would build your mansion here. Masuyo niya pang hinalikan ang likod ng palad ko. Mahina akong natawa. Ayos na yung kubo mo. Ayos na rin yung sofa mo at ayos lang din ang banyo mo. Namula ako sa pisngi sa sagot niyang halakak. Totoo naman, hindi na nga kailangan ng malambot na kama. His barn house is much comfortable than our mansion. Sapat yata sa akin basta't may kayakap na Tyron sa gabi. Fine, we'll renovate our barn house. Alisin ang kwarto. Inis ko siyang pinalo sa braso sa sinabi niya. Di ko lang nabanggit ang kwarto, yun naman agad ang aalisin. Tyron ha, kailangan ko ng kwarto. Malawak siyang ngumiti at kinurot ang pisngi ko. Yes, baby sister? How dare you? I am not your baby sister. Maktol ko pa at tumarikpip. Hindi mawala-wala ang ngisi niya at nanliliit pa ang mga mata. The rays of sunset at his back sharpened his features. Sa paningin ko, maging ang mga freckles niya ay nagpapapansin sa akin. Bakit sobrang gwapo niya? And now you know my feelings whenever you're calling me kuya. It feels wrong, but it also feels right. Lumapit siya at marahas na hinalikan ng ilong ko. Ang gulo mo, Tyron. Kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Lumayo ako sa kanya at iniwasan ang naniningkit niyang tingin. Tell me that, after your moan, Sentral niyang bulong na kinainit na mga pisngi ko. May kalakasan tinampi ko ang braso niya na umakyat sa tiyan ko. Nasa public tayo. Matinding banta ko sa kanya dahil baka ano na naman ang maisipan niya. Umiling siya at mabilis pinuksan ang pinto ng sasakyan. Nakangusong sumakay ako at tinintay siyang makapasok sa driver's seat. Umuwi na tayo kung ganun. Nakangising sa question ni Tyron. Pinigilan kong mangiti. Di na talaga papaawat. Akala niya yata tinanggap ko ang birth control shot. Sorry Tyron, mukhang di aabutin ng 3 buwan. Makakabuo ka ako sa hindi ba magpipigil? And now, I cannot wait to see a little him. A little Tyron with freckles. Desidido ko bigyan siya ng pamilya. Ako mismo hindi makakapaghintay ng 4 years doon. I know studying would be my priority. Pero sa tingin ko, mababago yon.